Right mga kuya, ayan, shoutout sa lahat. Nandito ngayon tayo sa ating studio, no? Ayan, gagawa tayo ng video or reaction or komento doon sa ating mga napapanood araw-araw dito sa ating mga nangyayari sa ating bayan, dito sa ating bansa. So, yung isang video na kung saan talagang nag-viral, ito yung nag-rambulan na pinagtulungan yung driver ng kotse ng mga riders at na kung saan nabaril ni driver ng kotse ang isa sa mga rider or yung mga nakipag-away sa kanya. So, siyempre bago natin pagpatuloy ang video, sana po supportahan nyo yung ating channel, Kuya Isko Official and Guwapong Bihero TV. At maraming salamat sa mga nag-like and share and subscribe. At siyempre sa mga nanonood. At siyempre, shout out po sa lahat sa ating mga ka-59, sa ating mga katrupa, sa ating lahat ng mga kababayan. Thank you very much po sa inyo. So, yan, like and share lang po mga kaibigan. So yun, ang video na ito ay magbigay ako ng reaction doon nga sa nabanggit natin doon sa ating mga napapanood. So ganun pa man, nung unang video ay sabi ko nga walang hiya ito dahil namaril siya ng namaril eh. Pero nung kalaunan, sumunod na ilang araw, pero tingnan pala nahuli ka agad itong suspect. Nung ora mismong namaril siya, nahabol agad, nahuli ka agad yon nung time na yon. So ganun pa man, magbigay tayo ng reaction kasi ito'y malaking aral ito sa ating lahat at malaking tulong sa ating mga kababayan. So, ang mga sumunod na araw ay may mga nadagdag na mga video na kung saan yun yung kung paano nagsimula. So, ang simula pala ay sa malayo pa lang naghahabulan na sila, nagigit-gitan na sila. So, kumbaga nagkurso na dahan na. So, bagkos may mga kwento pa nga na itong grupo ng mga motorcycle ay isang grupo. So, kumbaga yun ang talagang trip nila, ang mag-trip sa daan. So, yun yung mga kwento-kwento. So, ganun pa man, ang situation, hindi yun ang punto natin dito. Ang punto natin dito yun nga, simulan muna natin. Simula sa simula is nagitgitan sila at naghabulan. At itong mga riders ay may mga grupo siguro tagaroon lang rin sa lugar nagkandak ng isang pagbuo at inabangan nila itong kotse at hinarang. Kaya nung naharang ito, siyempre naharang na siya, napahinto siya at ang hindi nga maganda rito is napababa siya at yun na nga, doon na siya kinuyog ng mga riders na kung saan yun yung mga nakaway niya. So kinuyog, nagrambulan. Actually, nakikita natin sa video na yung suspect is puro tapik lang siya. Hindi siya, kung nakikita nyo hindi siya masyado sumusuntok. Hinilagan niya lang yung mga suntok ng mga riders or hindi niya talagang totally nilalabanan. Okay? So sabi ko nga, nung una sabi ko walang hiya tong ano na to eh. Pero ito ang masasabi ko dito. So, nung kalaunan na nakita niya dumarami na yung kumukuyog sa kanya kasi may pa isa-isang dumarating na tumutulong na eh. So, kumbaga siguro sa isip niya is hindi niya na makaya. Doon na siya nagbunot ng firearms at agad niyang ipinutok. So, ang nakakalungkot doon kasi nga may mga tinamaan, aywan lang natin kung yun ay kasama sa rambulan. So, ang sabi nga doon is kasamahan nila yung isang tinamaan. So, yun yung nangyari. So, may share ako. Actually, sa mga kaibigan natin, mga kababayan, may firearms din ako. Okay? Dala-dala ko rin siya araw-araw, maliban yung dahil gunban. So, sabi nga is dapat pag may firearms ka is alam mo siya kung kailan mo siya gagamitin. Alright? So, ang self-defense kasi is mayroon siyang kumbaga rules din ng engagement kung paano mo siya gagamitin. So, sa situation na yon, magbibigay ako ng komento. So, yung unang komento ko based doon sa history. Ngayon, ito na yung aking komento. Okay? So, maliban na lang yung tao na yon kung kasi hindi natin nasubaybayan siyempre yung investigation sa kanya. Maliban na lang kung walang lisensya yung kanyang firearms. Ito muna ang kwento. Ako naka-experience sa parting Paranaque. Matagal na ito. Halos nagbumotor ako. Kinusnada ako ng kapwa nakamotor. Hinarangan ako sa harap. Bumaba yung angkas. Halos paluin na ako ng
bit-bit na emperador. Alright? So may baril ako, naka-belt bag lang siya. Hindi ako gumagalaw, hindi ako kumikibo. Dahil ang iniisip ko, pag akmang ipalo niya yung buti is papasadahan ko siya ng motor at babanggayin ko siya. So yun lang yung iniisip ko. Right? So bagkus hindi umabot sa ganoon dahil hindi ako kumibo. Hindi ako nagsalita, hindi ako kumibo hanggang sa umalis siya at sumakay na lang ulit doon sa kanyang sinasakyang motorsiklo. So sa madaling salita, ang punot dulo is kursunada lang talaga. Binabangking-bangkingan ako. Yung pala taga roon sa lugar. So kaya hindi ako nag-react, hindi ako kumibo. Hinayaan ko lang sila. So syempre, dahil hindi ako kumibo, hindi ko sila pinatulan, walang nangyari. So ganun kasimple. So taga roon lang pala kasi matraffic. Nung pag-usad nung mga sasakyan, usad sila hanggang tumabi, hanggang bumaba na sila, hanggang sa taga roon lang pala. So kami, dahil napadaan lang, dire-diretso lang kami. So, kasama yung misis ko. So doon ako nag-isip, sabi ko, kumbaga doon lumabas yung galit ko. Sabi ko, ibang klase yun pero alam ko yung gagawin ko kung sakali paluin niya ako ng buti. So mayroon talaga mga ganyan sa daan. So kailangan mahaba yung pasensya natin. So ganun pa man, nung pag-usad ko ng konti na medyo malayo-layo na, napansin ko may humahabol sa akin na nakamotor din. Mag-isa na lang. Kaya ang ginawa ko, uminto ako, ikinasa ko yung baril ko, ibinili ko sa belt bag para ready ako. So habang tumatakbo ako is sinasabayan niya ako. Ano ang sabi sa akin? Sir, pasensya ka na. Lasing lang kasi yung kasama ko. Pasensya na po kayo. Doon ako nabunutan ng parang tinik sa lalamunan na talagang grabe. Ang sarap ng pakiramdam na humingi sa'yo ng pasensya yung tao. Yun yung experience ko. So, walang nangyaring komosyon, walang nangyaring rumble. Alright? Kasi nga, umiwas ako. Okay? Kwento ng buhay ko yan. So, ang komento ko doon, same situation. Ang komento ko doon, di mangyari yon kung hindi na humabol yung mga nakamotor. Hindi mangyari yon kung hindi nila hinarangan sa daan. Hindi rin mangyari yon kung hindi na huminto yung sasakyan. Malibang kung talagang hinarangan na nila at di makatakbo. So, kaya nga itong nakasasakyan, itong suspect, yung nakabaril, ay napilitan na siyang bumunot ng firearms. Kasi nga, bakit? Ramdam niya kasi kukuyogin na siya dahil marami ng tao at taga-roon lang yung area. Same sana sa mangyari siguro sa akin yun. Kung nagkataon na kung pumalag ako, kukuyogin ako doon kasi taga-roon yung mga tao. So dahil nga di ang ako pumalag, hindi ako gumalaw, hindi ako ginalaw. So may mga pagkakataon na pwede tayong umiwas. Ika nga, no? Kaya, sabi nga, pag may firearms, alam mo kung kailan mo siya gagamitin, no? So maraming nagdadala ng firearms ngayon, tandaan ninyo, kasi nga ang firearms is ginagawang sports na lang yan. So ibig sabihin, pag napapila na siya, dinadala-dala na siya kasi nga, bakit? Yung iba niyan sumasali sa mga range o kaya mga firing range, shooting range, mga ganyan. So maraming nagdadala ng firearms. So ngayon, kung tayong mga Pilipino, kung may isip lang, lalo pagdating sa daan, dapat hindi tayo agad-agad kumbaga mainit ang damdamin at ulo. Kasi nga, katulad nga nun, kapag maka-encounter tayo na may dalang firearms, kawawa tayo. Kasi nga, bakit? Mamamatay tayo. Kasi nga, kung bariling ka talaga, wala kang magagawa. So pipili ka lang naman diba? Yung iiwas o yung mapahama ka. Okay? So pasalamat pa rin tayo kung mayroon tayong na-encounter sa daan na may firearms pero talagang hindi binubunot hanggat di mo siya sasaktan or wala kang patalim na gagamitin sa kanya para maging self-defense. Kasi papatayin ka talaga niyan. Okay? So hindi yung mga nagdadala ng firearms, hindi nagdadala yan para display lang. Talagang ibig sabihin, nasa mindset at puso mo yan. Kaya kami ganun dahil kaya mong bumaril ng tao. Same kung may kutsilyo ka. Kaya kami ganun kasi kaya mong sumaksak ng tao. Ganun yun. Hindi yan dinadala para display mo lang. Hindi naman yan laruan para pan-display, di ba? So ibig sabihin, mag-ingat tayong lahat. Kasi nga, hindi natin masasabi na yung ma-encounter natin kung anong meron siya. Okay? So, katulad nun, hinuyog nila, akala nila kaya nila sa suntukan, di ba? Kung may firearms nga, kawawa kapag tinamaan ka, di ba?
So nasa huli ang pagsisisi. So dalawa lang ang magiging sequence nun. Yung isa nakabaril, makulong. Yung isa namatay. O saan ka? Nakabaril na makulong or ikaw yung mamatay. Diba? Mas masakla pag ikaw ang namatay kasi nabaril ka. Nakulong, okay pa. May pag-asa pang lumaya at buhay ka. Oh, diba? Saan ka dyan? So, kaya ingat tayo kung wala namang kakayanang lumaban. Ingat tayo. Huwag umasa sa marami. Kasi isa sa magiging dahilan yan kung bakit mag-trigger din dahil marami kayo. Okay? Yun lang yung aking komento. Kaya sa daan po mga kaibigan, driver din ako. Nasa daan din tayo palagi mga kababayan. Wag tayo masyadong kumbaga mayabang, no? Kasi nung nag-drive ako ng taxi, nasa vlog ko rin, mayroon ding mga riders na mayayabang talaga. Gigit-giting ka, riders ka nang manggit-git ka pa. Delikado ka nga pag nasagi ka ng konti, naging kasalanan patuloy ng four wheel. Mayroon pa akong blinag dyan na pinapakyu-pakyuhan ako habang tumatakbo siya sa harap ko, inikisikisan pa ako. Inis na ako pero hinayaan ko lang siya. May dala rin ako nun, firearms din ako nun, pero di ko siya pinapatulan kasi nga ganun-ganun lang naman, ba? So mayroon kasing rules of engagement kung tawagin. So alam mo siya kung paano mo siya gamitin at kailan mo siya gagamitin. Kaya ako, kung alam nyo po, mayroon akong firearms, mayroon akong dala-dalang batuta, arnis, mayroon akong dalang kutsilyo kasi depende sa situation. Depende sa situation. Kasi kung kahoy ang gagamitin sa akin, tatapatan kita ng kahoy. Kung kutsilyo, tatapatan kita ng kutsilyo. Suntukan, tatapatan kita ng suntukan. Pag naglabas ka na ng patalim, kung ano yung nilabas mo yun, itatapat ko sa iyo. So yun yung technique doon. So ganun pa man, siyempre kailangan talaga natin mahaba yung pasensya pagdating sa kalsada. Kasi ang daming nangyari dyan na talagang naging cause ng patayan. Sobrang marami dyan. Kaya hindi lang ito nangyari, marami pang nagdaan na talagang nagkakaroon ng patayan pagdating sa daan. Ang masaklap lang nga sa iba, hindi talaga nila alam kung paano nila gamitin yung tama yung kanilang firearms. Kasi minsan sigawan lang, naglalabas na sila ng firearms eh. So hindi siya okay, hindi siya tama. Kasi katulad nitong pangyayari na to, although kinuyog na siya, hindi pa rin papasok sa self-defense. Kasi kamay lang ang ginamit na ginawa sa kanya at may mga pagkakataon pa na umiwas. Kasi pagdating sa kaso, pag may pagkakataon pang umiwas, hindi siya papasok sa self-defense kasi pwede ka pang umiwas. Pero pag wala ka nang iiwasan at yun na yung talagang sagad na ang ginawa mo, papasok na siya sa self-defense. So yun po mga kaibigan, mga kababayan. So sana nakatulong yung aking comment sa pangyayaring yun. At sana tuto tayo sa mga ganong pangyayari. Bagkos sa ngayong panahon na ito, nakikita ko sa TV, sa mga balita, sa social media, talagang uso ang rambulan kahit saan. Kaya ingat-ingat lang tayo mga kaibigan, mga kababayan. So kailangan haba ang pasensya natin siguro sa init ng panahon, no? At siguro kailangan natin mag-isip. Sabi nga nila, hindi duwag ang pag-iwas sa isang problema, lalo na kung trouble ang pag-uusapan. Hindi yun kaduwagan, kundi marunong ka lang mag-isip. So ako, experience ko yan ha, yung iba yung kinikwento ko dito is ito, ano tayo, wala tayong kaaway, wala tayong ano, kasi nga umiiwas tayo hanggat mari. Lalo nga iniiwasan ko kahit salita, iniiwasan ko na makapagsalita ng hindi maganda, iniiwasan ko yan. So kaya ganun tayo dapat. So kita nyo, wala akong kaway, no? Wala tayong ano. Kaya mayroon man, siguro talagang yun yung mga aabot na sa puntong siguro hindi natin masasabi. Okay, so ayan po, Kuya Isko Official, ang Gwapong Biyahero TV. Maraming salamat po sa inyo lahat sa mga pagpapanood sa ating video, and God bless po. Shoutout po sa ating mga tagapanood. At shoutout din sa aking mga kasama, no? Kay Team Leader Mopak, kay Escort Sayat, yan. Shoutout sa inyo. At syempre kay Escort Clareño, yan, shoutout. At sa ating mga tagapanood, shoutout sa inyo lahat. So thank you very much po. At tuturuan ng disiplina sa oras na inyong kailangan.